Poprotektahan namin kayo palagi kung magka-problema, kung mga human trafficking victims kayo. Pero hindi pwede ito na walang katapusan. Ah, ah, Kaya sumunod lang kayo sa payo. Babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Babae sa bagong Pilipinas. Kababaihan kayang makipagsabayan at ito ay kanila nang napatunayan. Buong puso ang ibinibigay sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Babae sa bagong Pilipinas. Limitado man ang pisikal na lakas, katatagan ng loob ang sa kanila'y nagpapatikas. Mula noon hanggang ngayon, babae tuloy-tuloy sa pag-asenso. Celebrating all women and women empowerment this National Women's Month. Pagsaludo mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sunog ay kalaban ng lahat. Sa ating pag-iingat, ito'y di magaganap. Ating tandaan, sa pamayanang nagdadamayan, sunog ay maiiwasan. Bagamat ating mga bumbero ay maaasahan sa bawat minuto, mas maganda pa rin na tayo ay ligtas at walang ari-arian ang magiging abo. March is Fire Prevention Month. Tayo ay magdoble ingat para sa ating buhay, pamilya at komunidad. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Magandang hapon sa ating lahat ng mga tagapagsubaybay. Andito tayo ngayon sa Presidential Broadcast Services. Kasama po natin ang ating mga panauhin. At tayo po sa National Commission for Senior Citizens ay nagagalak at nagpapasalamat po sa aming partnership with the Philippine Presidential Broadcast Services. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon upang maiparating sa ating mga kababayan 12 million or more of mga nakatatanda. Kasama po ako dito at kasama din po ang ating mga panauhin sa hapon na ito. Gusto po nating i-celebrate at bigyan ng tinig at boses ang ating mga nakatatanda upang malaman natin ano-ano ba ang ating mga benefits,
ano nga kaya ang ating mga rights at ano nga po ang inyong mga naitulong sa ating bayan, lalong-lalo na pagdating sa paghubog ng ating mga kabataan. Sabi nga po nila, ang mga nakatatanda ay siyang haligi ng ating society. So, gusto ko pong ipakilala sa inyo muna ang ating mga bisita sa araw na ito. Tayo po ay nagsa-celebrate ng International Women's Month. So, dapat lang ay senior din po, di ba? Kasi nga naman sila yung hitik ng ating mga kaalaman, experience and expertise at gusto natin ma-share nila ang ilang mga karanasan at ano ang kanilang mga adhikain at papaano sila maging ehemplo ng ating mga kabataan. So sa ngayong araw na to, ang ating episode para sa Golden Heart Puso para sa Seniors ay atin pong tatalakayin kung ano ang mga mandato ng komisyon para po alam natin. At alam ko po, nararating po ang aming tinig at ang aming programa sa kung pinakasulok-sulukan ng ating bansa. So unahin ko po muna i-introduce ang ating mga panauhin sa araw na ito. I'd like to welcome first of all Dr. Marie Blanca Piatos or Doc V. She is fondly known as Doc V at siya po ay isang medical doctor at the same time sa Department of Education din po siya. Magandang hapon sa iyo, Doc V. Ay, magandang hapon din po sa inyo, Doc Mary Jane. Yes, and syempre, meron kayong mga experiences mamaya na ibibigay sa ating mga tagapagsubaybay. At simula lang po ito, part 1 lang ito. At andito naman ang aking kaibigan, si Doc Irene, no? Doc Irma, ang ating kasamahan sa Philippine Society of Nephrologists, ang ating po mga espesyalista para sa ating kidneys. Alam niyo po ba na ang ating kidneys ay isang parte ng ating katawan that plays a very vital role upang tayo ay maging malusog at tayo ay hindi magkaroon ng dialysis. Siya po ang past president ng PSN National at ngayon po siya ang chairperson at advocate po ng tinatawag na conservative kidney management na atin pong isinusulong sa NCSC kaakibat ng PSN upang mabigyan ng isang option ang ating mga nakatatanda kung sila ay ayaw nang magpa-dialyze and yet for them to have quality of life. Magandang araw sa iyo, Doc Irma. Magandang araw din po and thank you for having me. Of course, hindi lang natin pag-uusapan muna ngayon ang tungkol sa inyong CKM. Pag-uusapan natin ang iyong pagiging babae, pagiging isang nakatatandang babae kasama ni Doc V, no? Para naman mabigyan natin ng, inspiration ang ating ibang mga kababaihan kasama na ang ating mga kabataan. Okay? So tingnan po muna natin, mauna po bago kayo, magkakaroon muna kami ng Senior Spotlight News. Unahin ko po, siguro lingid sa kalaman ng makaramihan at ako din naman ay kasama ninyo dyan na nung una kong narinig, ano kaya ang NCSC? Alam niyo po, ang National Commission for Senior Citizens ay isa pong ahensya na ginawa na naging batas noong 2019. Heto po ay sa kadahilanan na naisip at napansin ng ating mga tagapagmahala na kailangan na pala dumadami na ang mga nakatatanda. We are an aging population. So kailangan ng isang komisyon, isang ahensya na ang kaniyang tututukan ay para lang sa kapakanan ng mga nakatatanda. Kaya po, nung 2019, 11350, ginawa po itong isang batas para magkaroon ng komisyon. Ang komisyon na ito ay meron pong 7 commissioner na tinatawag nating may hawak ng clustered regions sa buong Pilipinas. Meron po tayong 3 po kaming mga kababaihan na nandyan, so well represented ang mga kababaihan. Meron din pong 4 na kalalakihan na magigiting, no? Panay po retired sila, except ako, nung ako ay unang sumama sa NCSC. Pero mahalaga, kailangan senior citizen. So, kung may mga nagtataka dyan, kasi mukhang bata akong tingnan, no? Kunyari lang po yan. But by chronology and biological age, ako po ay isang senior na rin. So,
titingnan po natin sila po ay may kanya-kanyang mga karanasan at experience at expertise, no? Kaya sila po ay nailagay at maging commissioner ng NCSC. So ano ba ang mandato ng komisyon? Dalawa po yan. Una ay for policy making. Mahalaga na ang ating mga batas ang naisusulong para sa mga nakatatanda. O kaya pag may mga ibang ahensya na may naisip na mabuti para sa mga nakatatanda, tayo po ay kasama doon upang himay-himayin at ito ay masuportahan sa ating Kongreso at sa ating Senado. Yan po ang una niyang tungkulin. Pangalawa po, kung titingnan natin, ang NCSC ay merong tinatawag na implementation arm. So lahat ng programa, lahat ng mga benefits ng ating mga nakatatanda, kailangan naming i-implement yan. Kaya po maya-maya ipapakita natin ang isa sa napakagandang programa na meron kami. Alam niyo po, bago ko ipakita yan at bago natin kausapin ang ating mga panauhin, alam niyo po ba na 3 lang ang kailangan ng ating mga nakatatanda? Una po, tungkol sa kanyang kalusugan. Yan po ang bumababag sa kanyang isipan. Kailangang matugunan natin yan. Pangalawa, yung kanyang feeling of security. Alam niyo naman, pag tayo tumatanda, gusto natin yung dignified living. Gusto natin, pag tayo ay naglalakad, tayo ay hindi, magkakarinig ng mga hindi kanais-nais na mga salita. Gusto natin na bibigyan tayo ng pansin kasi kailangan natin ito. At pangatlo, ang kailangan niya ay ang pagkakaroon ng mga tinatawag nating social prescription. Mahalaga po ito na maging marites tayo kasi nga po, heto ay nakakabawas ng tanda sa edad, nakakabawas din po ito ng problema sa pag-iisip pag habang tayo malungkot at kaya isolated tayo o wala na tayong trabaho, ang feeling natin wala na tayong pakinabang, hindi po ba? Kaya mahalaga yung tinatawag na pagiging marites. Pangalawa, kung titingnan po natin, ang pinakabago naming mandato ay hetong implementasyon ng Expanded Centenarian Cash Gift. Heto po ay batas na nilagdaan February 26, 2024 kung saan ang atin pong mga seniors na umabot po ng 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap po ng cash gift mula sa pamahalaan na 10,000. Mamaya po atin yung tatalakayin din at bibigyan namin kayo ng mga updates dito dahil ito ay na-launch natin ng February 26, 2025. No less than doon po sa Malacanang dahil sila naman po si Pangulong BBM ang heto po ang pumirma sa ating batas na ito. Kaya naturalmente siya din po ang unang mag-aabot at magbibigay sa ating mga beneficiaries. So meantime, habang yan po ay mamaya natin pag-uusapan ng masinsinan, tingnan po muna natin ang ating video tungkol sa ating Community Care Center. Kasi nga po, naniniwala tayo na kailangan holistic ang approach para sa ating mga nakatatanda. Meron na po tayong pilot areas, kasama po dito ang Moalboal sa probinsya ng Cebu, sa Kabatuan ng Iloilo Province. Andun din po sa Malaybalay City sa Province of Bukidnon. Andun din tayo sa tinatawag nating Fruit Basket sa Kidapawan, North Cotabato. At ang pinakahuli po ay ang Zamboanguita, Negros Oriental. Meron pa tayong mga parating. Mamaya po bigyan ko kayo ng updates upang ito ay inyong masubaybayan. Panoorin po natin ang video ng Community Care Centers para sa mga nakatatanda.
The National Commission of Senior Citizens, or NCSC, promotes the welfare, wellness, and wholeness of senior citizens nationwide. As NCSC embarked on its transformative initiative to significantly enhance the lives of senior citizens, the Senior Citizens Community Care Center, or SC3C, was established. The SC3C is a one-stop shop where senior citizens can access a comprehensive range of services, participate in social activities, receive support tailored to their needs, a safe space for senior citizens' development, health advancement, and a supportive environment. Here are the following SC3Cs across the country. Zamboanguita, Negros Oriental, Kidapawan City, Cotabato. Malay-Balay, Bukidnon. Cabatuan, Iloilo. Mualboal, Cebu. By providing a one-stop shop for essential services, NCSC ensures that senior citizens receive the care and support they deserve, fostering a healthier, happier, and more engaged elderly population. NCSC's SC3C is a home away from home of the Filipino senior citizens. Ayan po, nagbabalik po tayo. Golden Heart, puso para sa seniors. Subalit, kailangan muna nating pakinggan ang mga ilang advertisements, no? So, let's take a short break and tayo ay babalik kasama na ang ating mga panauhin after these short messages. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy. 1278 AM. Naglaan po tayo ng mas mataas na pondo para sa ating Medical Assistance Program. Kaya higit na mas marami pang mga Pilipino ang matutulungan nito ngayong taon. Nagbigay din ng utos ang Pangulo na dapat siguruhin natin we must continue producing world-class professionals in fields where we are known. What is this? Medicine, nursing, allied health programs. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktorito. Dito sa MSRS program, malaki po kasi talaga ang tulong. Hindi na ako nag-iisip o hindi na kami namomroblema tuwing enrollment na kailangang bayaran yung matrikula. Kasi automatic na wala na kaming binabayaran, magpa-process na lang kami. Tsaka meron din kaming allowance. Dahil sa bawat buhay mahalaga, ang Department of Health inumpisahan nitong nakaraang Marso ang Bukas Center
Isa itong programa para solusyonan ang mga nagsisikipang ospital lalo na sa mga probinsya sa ating bansa. Isa sa pinakamalaking bukas center ay ang JBLMGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center sa Santo Tomas, Pampanga. Kumpleto sila sa mga kagamitan. May 2 operating room para sa mga outpatients at affordable ang mga gamot. Layunin ng DOH na sa 2028 ay makapagpatayo ng 28 primary care center na makapaglilingkod sa nasa 88 milyong mahihirap na Pilipino. Para sa mas mabilis na pagbangon ng Marawi, binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development. Tututukan nito ang Emergency Assistance for Reconstruction and Recovery of Marawi Project upang mabilis na maayos ang infrastruktura at kabuhayan ng mga tao. In Marawi, the rehabilitation and rebuilding continue under the supervision now of the Office of the President. Our focus remains on restoring energy, water, and livable communities. Sa bagong Pilipinas, walang may iwang komunidad sa nilalayo nating pag-unlad. Pinaiigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayan sa mga kalyadong bansa sa bagong Pilipinas na isa katuparan ng Philippine Security Sector Assistance Roadmap. I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Kabilang sa napagkasunduan ang pagbibigay ng Amerika ng $500 million ng military financing na magagamit ng AFP at PCG. Mabibigyan ng access ang Pilipinas sa modernong kagamitan upang matugunan ang mga banta sa teritoryo at cyberspace. 170,000 housing units o 55 proyektong pabahay ang itinatayo ngayon sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. High-rise condominium style, disente at matibay na tahanan ito para sa libu-libong informal settler families. Bahagi pa rin ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong Pilipinas. Slowly but surely, we will be able to achieve our greatest aspirations for the nation, including the dream for a decent and affordable housing for every Filipino family. Sa bagong Pilipinas, tutuparin ng gobyerno ang disenteng bahay sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik, no? Dito po tayo sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. So heto naman, mamaya pag-uusapan po natin ang expanded centenarian. Mamaya po yan, matapos natin munang magkaroon ng panayam sa ating mga panauhin sa oras na ito. I'd like to welcome our two guests again. Mauuna na po ako magtanong sa iyo, Doc V, no? Doc V, tingnan po natin, ano po yung mga adjustments na ginawa niyo po nung kayo ay umabot na ng inyong golden year? Maraming salamat sa tanong. Oo, ang dami ng adjustment. Pero ang pinaka sa lahat ay yung paano mo i-adjust yung oras mo. Because it's a newfound schedule. Dati-dati kasi, tayo ay nakatali tayo sa ating schedule, di ba? 8 to 5 or 7 to 4, ganon. Pero ngayon na mag-retire ka na, or upon retirement, iba na ang kwento. Iyong panahon na. So, it's actually a mixed feeling, no? Kasi para bang it's very liberating, it's very overwhelming. But the end of the day, iisipin mo what goes beyond my career. After nito, ano na ang sunod kong gagawin? Then, siguro, no, for someone like me, na nasanay ako sa ganung pattern for the last 35 years, syempre,
ayokong walang ginagawa, no? Pagising mo, para bang, kasi if you are really an employee or you have your regular schedule, di ba pagising natin, uy, ano ba susutin ko? Di ba? Ganon tayo. Ano naman kaya ang gagawin ko ngayon? Ano naman kaya ang bagong dapat na ma-accomplish for the day? Pero ngayon na kung retired ka na, Diyos ko, ano kayang mangyayari for the whole day? Ano, will I wait for sunset? Pero hindi ganon, no? Actually, I really had to think things over because I still value my career. Paano yun, Doc Wee? Kung titingnan mo, di syempre, nagretiro ka, di ba, nung una. Kasi mandated by law, no? Na yun pala, kailangan nating mapag-aralan yan. Siguro, in one of our topics, pag-usapan natin, talaga bang dapat mag-retire pagdating ng 63 or 65? Hindi ba new normal na ngayon ang 70 years old? Hindi ba? So, parang, nung panahon na yun, how many months or days or weeks did it take you na naka-adjust ka o kaya naisip mo na, heto na talaga yung new normal ko, heto na yung dapat kong gawin? Actually, ang official na talagang wala na ako sa service will be on Monday. Oh. Pero, when I turned 63, para bang I wanted to, no? Gusto ko na kasi sabi ko, I feel I have done this much. I wanted to be more with family, spend more time. Pero hindi parang I felt na medyo may kulang pa. So I continued. So my last day, actually, my official day, sa Tuesday, wala na akong work. Pero when January came, or late last year, wala na, I started scouting. What would be my next career? What will I do? So, I had friends from med school, friends from public health. So, ano ba? And then I thought back, I rewind. Gusto ko pala magturo, no? So, teaching has always been my passion na I love to teach. I love to share what I know. So, ayun, I'm scouting. And welcome to NCSC kasi magkakaroon tayo ng Balik Senior Program. Wow, that's nice. Isa din yan sa ating mga programa na soon we should be discussing here. Oh, diba? that's great, Commissioner. I'd love to. Yes. Yeah. Kasi it takes naman, it's actually, ang pagpili mo ng job, it's how you take it. No? Yes. It's not because mahirap, pangit ito, mababa ang sweldo. No, it's the fulfillment after that tenure. It's actually how you feel, how you have contributed. Kaya I think I welcome really going into consultancy, going back to teaching. Those are my options, no? Which I am about to plunge, no? So gusto ko pa rin na I'm still active. I don't want to stay na para bang doon ka lang, no? Tama yun. At yan yung gusto nating mangyari sa mga nakatatanda. Yes. So lahat po ng mga sumusubaybay at magsusubaybay po kayo sa aming programa dito kasi marami po tayong pwedeng pag-usapan. Tanungin natin si Doc Irma naman. Isa ding practicing doctor. Kagaya din po niyo, Doktora. Kagaya ko rin po, isang medical doctor. Doktora Irma, kayo naman, ano kaya yung meron bang retirement sa medicine? Di ba wala? Okay, Yes. so how did you find yourself, after your very active involvement and engagement in your practice? So saan na kayo napunta after noon? Involved pa rin po ako. Hindi po ako nag-retire. Tingin ko nga mas damami yung trabaho ko nung after 60, nung nalaman nilang, ay, pwede na siya, wala na siya sa UP. Pero at the same time, nandun pa din ako, tuloy-tuloy pa din ako. So, hindi po ako nag-retire, but there are things that I tried to adjust because I know hindi na ako ganun siguro kabilis or something. So, what I did is, I do not bring homework anymore. Yun na, nasa office na lang siya. Except for patient care. And at the same time, hindi ako nagpo-procrastinate. Ginagawa ko na, pag in-invite ako for a particular lecture, gagawin ko na yan para hindi na yung mapapile up pa. So these are things that have changed. And I still go to the gym. Hindi pa ako tumitigil. Pero ang aim ko, hindi magpa-sexy. Baka magalit sila sa akin. Ang aim ko lang is, as we grow older, we know there is problem with flexibility and then balancing. And then also, I would like to keep the muscles. Yun ang... Alam mo, tama yun, Doktora Irma at Doktora Wee. Kung titingnan natin, habang tayo ay nagkakaedad, I don't even wanna call it tumatanda. Ang tawagan natin, nakatatanda.
At saka habang tayo ay nagkakaedad, na-realize natin ang dami palang mga bagay-bagay na dapat ginawa natin noon na ngayon lang natin maiisipan. Ang isa po niyan, Dr. Irma, yung sinabi niyo pong you go to the gym, hindi para magpaganda ng katawan, kundi para for health and wellness. Ipa-plug in ko na lang po yung programa natin na gagawin with the Institute for Dementia Care Asia, yung tinatawag nilang INDAC, no? Sayaw po yan para sa ating mga nakatatanda in order to help improve cognitive function. Kasi habang tayo po ay nagkakaedad, tatlo lang naman ang problema natin. Una sa lahat, vision. Yung ating paningin medyo malabo. Kaya yung aking teleprompter, kailangan bold letters at malaki. Pangalawa, ang ating pandinig. So far naman, so good pa tayo. Pangatlo, functionality. So mahalaga po yung ginagawa ninyo. So tingnan natin at tutukan naman natin. So nung nagkaroon kayo ng change na yan, una ay, how did you convince yourself na okay, hindi ito mag-stop dito yung aking trabaho. I need to have a purposeful and purpose-driven life. So paano niyo po nasabi na heto na yung aking patutunguhan kasi gusto ko na more of legacy, gusto ko nang makatulong, iba na yung iniisip natin. Let's start with you, Doc Wee. Actually, ang dapat lang talaga is not to resist the change, no? But it's to embrace the change. Yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Ito ay something bago na para sa akin. I mean, I want to look forward na maganda pa rin yung mangyayari. Kung gaano ako nagtrabaho in my past years, siguro I think medyo nag-slow down lang ako. But I still want to be active. I want to be engaging. Ganun yung pananaw ko because I don't want to see myself na parang nasa isang sulok. I want to be even productive pa at this age of life. Ganda naman ng inyong pananaw. Si Doc Irma kaya. Alam mo, si Doc Irma, I met her kasi nga meron silang programa na tinatawag na Conservative Kidney Management as an option for our dialysis patients. So Doc Irma, paano ka nagkaroon ng shift, ng paradigm shift towards that, from dialysis and dialyzing patients para dun sa kanilang quality of life? And now you are promoting, there's a promotion and advocacy on another end wherein there's still quality of life and yet it is veering away from the standard of care which is dialysis. Actually, dinefine ko yung essence ko as a doctor when I was young. So, everything else follows. So, doctor muna ako. And to be a good doctor, I thought I should look at it in a more holistic way. And how do we do that? So, parang feeling ko, dialysis lang ba? So, when I attend conventions or something, naghahanap ako ng palaging bago. Siguro yun yung reason why I feel I'm not aging kasi naghahanap ako, ano bang bago? Ano bang pwede kong ibigay sa mga pasyente na parang makakatulong sa kanila? Then, I stumbled on this one and fortunately, I was invited to give a talk on that and I was able to talk dun sa nag-umpisa nito na taga Canada and we worked on it and then invite ako to become a member of the International Society of Nephrology. So that is what kept me going. At hindi lang yan yung aking mga projects, but I feel I want to improve the quality of care. Going back yung sa dialysis, I want to improve the quality of dialysis in the Philippines. Kaya napunta ako sa dialysis. So ganito lang yung aking napupunta. I try to look for something new for people, lalo na kung hindi pa ginagawa dito sa Pilipinas. But at the same time, I just don't want to offer it as another technology. Gusto ko naman, ma-evaluate ko kung tama yung technology, nakaangkop siya sa Pilipino. Yeah, maganda po yung inyong mga adhikain. Pareho po kayong dalawa. Totoo po yung sinasabi nating women empowerment. And we want to salute our women because they have given so much to our nation. Sabi nga, behind every man's success is a woman. And behind a successful woman is also a man. Di ba? So, pare-pareho lang. So, let's take a short break. Tingnan muna natin ito. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM.
Ramdam na rin sa buong Davao Region ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang taon, sunod-sunod na sinimulan ang konstruksyon ng mga pabahay sa 4 na magkakaibang lokasyon. Higit 13,000 housing units ang ipatatayo dito. Una nang naibahagi ang 400 housing units sa Peopleville sa Calinan, Davao City. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, 1 milyong pabahay kada taon, yan ang ating solusyon. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Pinalakas pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang TICAS Convergence Program mula 2023 hanggang 2024. 7 bilyong piso ang ibinuho sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagpapatayo ng bagong military hospital at quarters. We look to the AFP as defenders of our nation, soldiers who serve not for glory but for the enduring promise of a better nation. Sa bagong Pilipinas, prioridad ang kapakanan ng mga bayaning sundalo ng bayan. Dahil sa nalalapit na pagtatayo ng Candon Airport at ang mga pinahusay na kalsada sa Ilocos Sur, ang biyahe ng bus patungong Sagada na abot hanggang 12 oras ay maaring maging 3 oras na lamang. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Sa kanyang direktiba, 10% ng mga sasakyan ng gobyerno ang papalitan ng electric vehicle. Nagdagdag din ng 384 electric PUVs. Ipinarehistro ang 7,515 electric vehicles at nagpatayo ng 563 charging stations. Every step that we make towards sustainable energy development is an investment in a brighter, healthier future for our children, for our country. Sa bagong Pilipinas, magkasabay ang kalikasan at kaunlaran sa itinataguyod at pinangangalagaan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tayo po ay nagbabalik dito po sa ating programa pa rin, no? Golden Heart, puso para sa seniors. Bago natin balikan yung ating dalawang modelong mga nakatatanda women, no, who have made an impact in the lives of others and in their families and communities as well. Gusto ko lang pong magbigay muna ng updates tungkol sa ating expanded centenarian cash gift. Alam niyo po, nung tayo ay unang nagpakita nito at ginawa natin ito nung February 26, 2025, ay meron po tayong total beneficiaries na nabigyan ng 6,981. Heto yung 80, 85, 90 at saka 95, and we were able to release 76,270,000 pesos. Heto po yung 10,000 cash gift. At heto naman, andi dito na tayo sa ating tinatawag na phase 2 or sa part
2 ng ating pamimigay ng ating for the expanded centenarian cash gift, at ito ay nagaganap sa simula ng araw nito hanggang sa mga third week ng ating Abril. At ito po ay we are looking at 26,139 recipients, and nakalaan po ang pera nito mula po sa national government, 278,040,000 pesos. At alam naman po natin, sa mga sumusubaybay po sa National Commission for Senior Citizens, ipapakita po natin dyan sa ating mga monitor ang ating mga regional offices, kasama po ang mga contact numbers para mapadali po kung kayo ay may katanungan at kayo ay may mga reklamo din. Pwede nyo rin pong idulog yan kung saan naroroon ang ating regional office at kung saan kayo you belong. No? So yan po ang ating expanded centenarian cash gift. Simula po nitong April, May, and June, magiging quarterly na po yung ating bigayan. And then July, August, sa September naman ng kalagitnaan, October, November, December, sa kalagitnaan naman ng Disyembre natin ibibigay. Ang napakaganda po dito sa programang ito ay hindi po kailangan ikaw ay mahirap, ikaw ay walang suporta ng family, walang pensyon, o kaya naman ikaw ay may sakit. Heto po ay ibinibigay kung ikaw ay isang Filipino citizen. Dito ka man naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa. Basta pasok kayo sa milestone age na 80, 85, 90 at saka 95 simula March 17, 2024. Ngunit gusto ko lang pong ayusin din na yung pondo po na inilagak sa komisyon ay para po sa claimants natin simula January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. So yung claimants po natin ng March 17, 2024 hanggang December 31, 2024 atin na pong idinudulog sa ating mga kaibigan sa Department of Budget and Management. Sila po ngayon at tayo ay nag-uusap para po dyan sa pondo para sa inyo. So tuloy-tuloy lang po ang pagsubaybay sa ating programa at kami po nagagalak na masagot ang inyong mga katanungan. Later, kung meron tayong mga viewers na gustong magsimulang magtanong, basta kaya po nating sagutin, sasagutin po natin yan. So ibabalik ko po ngayon ang ating dalawang panauhin, si Dr. Irma Gueco at si Dr. Wee Piatos. So mga doktora, unahin ko po na i-share ninyo yung inyong journey nung kayo ay para bang heto na yung retirement age as mandated by law. Pero subalit nga, sabi ni Doc Irma, hindi pa rin naman nagre-retiro ang isang doktor. Si Doc Wee kasi iba nasa edukasyon ka kasi. Kaya nasa sakupan ka doon. Ano po ba? So kung titingnan natin, Doc Wee, ano po kaya ang sa tingin ninyo na habang kayo ay nagkaedad at ngayon ay nandito na kayo dyan sa lifelong learning ninyo na yan, ano kaya ang sa palagay ninyo na pinakamagandang maibahagi sa ating mga kabataan na hindi pa nakakarating sa ating edad ngayon? Actually, since nasa public health ako, it's more of promotion, promotion of health promotion. Pero I'm still looking not only for learners, because I'm coming from the Department of Education, but I would also like to see now, so ko na rin makita, yung mga nakatatanda, kasi I think they're also a part of the society na nangangailangan rin ng health promotion. It's actually an advocacy, We need to also not just educate them, but we also want to let them feel na kayo ay importante. Kayo, dapat din ninyo itong alam. Yung mga ganong bagay na I doubt kung talagang meron sa lahat ng stages ay nakakaramdam ng ganon. Parang medyo, it's good that we have your office now kasi nakakasenta na tayo sa ating mga senior citizen. And maganda yun. See, actually, just what you said a while back, maganda yung mag-partner, kasi makikita natin how we can help. Because I think ang kulang natin are policies that are friendly to our senior citizens. I think we need to do some engagement on that. Para naman, they won't feel left out. So if you're a public health advocate, you don't see the different stages na pipiliin mo lang yung isa. It should be holistic also. So, ngayon that, yes, I am a senior citizen and I'm proud to be one,
Not because of the senior card, but because I know I did my part. I know I can still help. Alam mo, Doc Wee, gusto ko yung sinabi mo na hindi lang dahil sa card na yan, no? Yes. Alam mo ba, ang tawag ko dyan ay Club 20? So pag pumasok ikaw ng senior citizen, welcome to the Club 20. Kasi nga naman, 20% diskwento, di ba? Yan yung kadahilanan na yan. So yung sinasabi mo at binabanggit mo, yung public health, alam mo, malapit sa puso ko yan eh. Nakita natin yan nung pandemya, how much it has impacted the lives of our older adults. So mamaya-maya din, we will be sharing healthy habits for seniors, lalong-lalo na with focus on mental health and well-being. Puntahan ko naman si Doc Irma. Doc Irma, kayo being a medical doctor that continues to be advocating the wellness also of our older adults. Meron bang mga senior-specific health issues na dapat ay tutukan natin sa ngayon? Nephrologist kasi ako. Kaya ako usually kidney. But the way I looked at it, kamukha yung mga wellness, personal wellness is a choice. It's a patient's attitude in life. So hindi pwede yung sasabihin mo na lang na matanda na ako. So you make a choice and it's an attitude. And from attitude, yung mga older adults natin, perhaps early in life, they can take care of themselves and live a balanced life, no? Balance in a sense na included yung lifestyle, spirituality, and all of these things that will make them better senior citizens. Ibig sabihin, paghandaan na din nila, because if you use that time of your life listlessly, pagdating mo ng senior, mas mahina ka na. Whereas if you protect yourself at a younger age, then it will also help. And as I have mentioned, it's a choice. It's an attitude in life. Ibig sabihin, Doc Irma, it's a lifelong journey. Kumbaga, kung ano yung itinanim mo, pinunla mo, aanihin mo, di ba? I agree. And considering na Women's Month ngayon, naisip ko dapat ang isang babae would live a complete life that is relatively balanced, no? And then they should also know their strengths and weaknesses. And turning the weaknesses into strength is palang, ang tingin ko, yun ang isa sa mga challenges that they can learn para pagdating na nila as they grow older, they will be able to help themselves rather than being flustered as, retired na ako, wala na akong gagawin. Dapat the attitude should be there. Yes. Di ba, Doc Iawi, kung titingnan mo, mahalaga din yung holistic approach ng ating, kumbaga, total packaging of a woman. Ano kaya sa palagay mo doon? Yeah, that's very important, no? Because when you, dapat kasi, just like what Doc Irma said, hindi lang kasi siya choice. Pero it's something that you have to ponder on. Kasi physically, you may be fit, but you have some issues, mental health issues. Kailangan self-care din. It's very important, really nowadays, with so many cases cropping up, self-care ang pinakauna nating dapat isipin ngayon. We can be physically healthy, akala natin kompleto yung buhay, pero there are certain times or there are certain issues way down that would need self-care. Yeah, gustong ko yung sinasabi mong self-care. Yan ang nakakalimutan natin. Busy tayo sa bahay, maging nanay, maging anak, maging asawa, at maging ano pa man, nakalimutan natin at nakaligtaan na tayo dapat alagaan ang ating mga sarili. Maya-maya, we will interact doon sa ating tinatawag na healthy habits for seniors, lalong-lalo na pareho kayong mga doktora. Pero bago natin puntahan at magkaroon tayo ng tinatawag na break mamaya, gusto ko lang po sanang pasalamatan muna si Director Fernando Sanga, Siya po ang director dito sa ating PBS, Bureau of Broadcast Services. Sir, hindi po magkakaroon po ng aming golden hour, golden puso, or golden heart para sa aming mga nakatatanda. Kung hindi ninyo kami binigyan ng pagkakataon, marami po tayong pwedeng pag-usapan, kahit na buong oras, buong araw, buong linggo, tungkol sa mga nakatatanda. Let's have this short break. Ramdam na rin sa buong Davao Region ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong nakaraang taon, sunod-sunod na sinimulan ang konstruksyon ng mga pabahay sa 4 na magkakaibang lokasyon. Higit 13,000 housing units ang ipatatayo dito. Una nang naibahagi ang 400 housing units sa Peopleville sa Calinan, Davao City. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding
kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, 1 milyong pabahay kada taon. Yan ang ating solusyon. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Pinalakas pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang TICAS Convergence Program mula 2023 hanggang 2024. 7 bilyong piso ang ibinuho sa pagpapabuti ng mga pasilidad ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagpapatayo ng bagong military hospital at quarters. We look to the AFP as defenders of our nation, soldiers who serve not for glory but for the enduring promise of a better nation. Sa bagong Pilipinas, prioridad ang kapakanan ng mga bayaning sundalo ng bayan. Dahil sa nalalapit na pagtatayo ng Candon Airport at ang mga pinahusay na kalsada sa Ilocos Sur, ang biyahe ng bus patungong Sagada na abot hanggang 12 oras ay maaring maging 3 oras na lamang. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Sa kanyang direktiba, 10% ng mga sasakyan ng gobyerno ang papalitan ng electric vehicle. Nagdagdag din ng 384 electric PUVs. Ipinarehistro ang 7,515 electric vehicles at nagpatayo ng 563 charging stations. Every step that we make towards sustainable energy development is an investment in a brighter, healthier future for our children, for our country. Sa bagong Pilipinas, magkasabay ang kalikasan at kaunlaran sa itinataguyod at pinangangalagaan. Andito na naman po tayo doon po sa mga natitirang 5 minuto at dapat po ay mas mahaba pa pala ang aming talakayan dito at oras. So balikan ko si Dr. Rawi at saka si Dr. Irma. Titingnan po natin, meron tayong tinatawag na mga health tips para sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na. Let's talk about ano kaya ang inyong nakikitang dapat gawin ng isang babaeng nagkakaedad na o kaya naman ay nasa edad na upang mapanatili ang kanyang mental and kanyang emotional, physical well-being. We'll start with Doc Wee. Okay. So, ano ang pinakauna? Habang tayo ay tumatanda or habang tayo nagiging senior para medyo social yung dating, sasabihin ko na, ang gusto kong sabihin is, dapat tanggapin natin na may iba-ibang season ang buhay natin. May iba-iba tayong stages. Ano ang pinaka-importante doon? It's not only on nutrition side, but more importantly is how you accept the change in your life. Because if you are open to that change, if you embrace the change, kahit senior na kayo, or senior na tayo, I should say, ay kaya pa rin nating maabot kung ano yung dapat nating makakayanan sa edad natin, no? So, bakit ganon? Because if you embrace change, you accept learning, you enjoy the journey, then everything will come out easy. If you have in the right state, physically and mentally, then walang magiging problema. Because you can always have all the options in the world. Pero yung mga option na dapat mong tignan, yun ang dapat mong
dapat kunin, di ba? Okay, napakaganda nun, Doc Wee. Ikaw naman, Doc Irma, ano kaya ang gusto mong ibigay sa ating mga tagapagsubaybay sa ngayon, lalo na sa mga kababaihan na nakatatanda, at ito din ay maging sundanan ng ating mga kabataan? Hindi lang sa kababaihan, kung hindi sa lahat. Sa lahat. Okay. Sa akin, it's a regular check-up. Kasi nakikita ko, may mga sakit na hindi nalalaman kung hindi na-check up. So that's the first. And then, it should be taken on a regular basis. And then, of course, yung quality of life, no? Yan, sleep, a good sleep, no? Yung lifestyle na sinasabi natin, yung regular exercise. Diet is very important. Of course, we do not want people to smoke kasi akala natin ang smoking is only for the lungs and the heart, pero pati pala sa kidney kasama na siya. And then, the intake of the medications once they're given to you. And sa akin, napaka-importante na yung tao makes a choice na, kailangan kong gusto kong maging healthy. And that is where it starts. At saka siguro, kapag nating kaligtaan, ang bumalik tayo sa ating nakasimulan na kailangan ay dumulog tayo sa higher being, di ba? Kasi at the end of the day, yung spirituality natin, yung gratefulness at gratitude, nakakatulong yan sa ating mental well-being. So that's a very beautiful, healthy tip for us today. Gusto ko naman kayong bigyan ngayon ng updates, sandali lang, sa ating mga regional offices. Alam niyo po, nang galing kami doon sa Ormoc at saka sa Leyte, Tacloban kahapon, 2 araw po kaming nandun. Unang araw ay nandun kami sa Southern Leyte. Meron pong magandang couple, no, mag-asawa na nagbigay ng donation na 1.5 hectares ng lupain upang makapagtayo ang NCSC ng isang residential care facility. We are so excited about this and we look forward to developing this one. And then nandun din tayo sa Ormoc dahil nagbigay tayo ng expanded centenarian at binisita natin ang kanilang senior citizen community care center. Meron din po tayo bukas sa Los Baños. Yung mga taga Los Baños, tinatawagan po namin kayo. Magkakaroon tayo ng stakeholder summit kasi nga po ilo-launch natin ang inyong senior citizens community care center ngayong Abril. Doon din po tayo sa Camarines Norte naman sa Daet. Meron din tayo doong stakeholder summit sa April 8. Ito naman ay sa paghahanda ng pagbubukas ng pinakaunang provincial senior citizens community care center. Meron pa tayong mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas kung saan very active ang ating mga regional offices. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan dahil sila po nandoon sa ibaba. Ginagawa po nila ang lahat para sa ating mga nakatatanda. So yan po ang ating updates para po sa ating mga regional offices. Next week, subaybayan niyo po kami. Meron na naman tayong ibang mga guests at meron din tayong mga bagong mga information and updates para po sa ating mga programa at advokasya sa National Commission for Senior Citizens. So again, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga guests, si Doc Irma Gueco, si Dr. Rawi, no? Maraming salamat po at I'm sure marami kaming natutunan sa inyo ngayong araw na to at kayo pong tagapagsubaybay namin. Kung gusto niyo pong mag-call in o kaya sumulat para sa sa inyong mga katanungan, we are most hopeful na yan ay mangyari din upang magkaroon tayo ng interaction. Magandang araw po sa ating lahat at again, maraming salamat kay Director Fernando at sa lahat po ng kaniyang mga kasamahan at kay Ma'am Texon, no? Kasi kami ay pinayagan na magkaroon ng bahay dito po sa PBS. Magandang araw po sa ating lahat.